gaya ng pagpatawad namin sa nakasala sa amin. At huwag niyo kami ipahintulot sa tukso at ayadan niyo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari nakatayo para sa gagawin nating pampasigla. Handa na ba kayo mga bata? Handaan na po kami! Luzon, Visayas, Mindanao, malaking isla, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming lungsod at bayan. Nahati sa tatlong isla ang Pilipinas. Ito ay Luzon, Visayas at Mindanao. Nananatili ang mga likas na yaman. Ito ngayon ay ating inaalagaan. Luzon, Visayas, Mindanao, malaking isla, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming lungsod at bayan. May 17 rehiyon ang Pilipinas at may 8 probinsya rin dito. Nagbubuklod ang mga tao at nagtutulungan ang mga ito. Luzon, Visayas, Mindanao, malaking isla, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, maraming lungsod at bayan. Magaling mga bata, bago kayo umupo, maaari niyo bang pulutin ang mga basura na nasa inyong ilalim ng inyong upuan? Tapos na ba mga bata? Tapos na po, ma'am. Maaari na kayo umupo. Meron bang lumiban ngayong araw? Wala po, ma'am. Magaling mga bata. Ngayon, basahin natin muli ang altuntunin ng ating silid-aralan. Una, Makinig ng mabuti kung may nagsasalita sa harap. pangalawa, Itaas ang kamay kung gustong sumagot o may katanungan. pangatlo, Panatiling malinis ang silid-aralan. magaling. Ngayon, sino ang nakakaalala kung ano ang ating itinalakay noong nakaraang leksyon? Yes, Mariel? Tungkol ito sa Magaling, Mariel. Bigyan natin ng tatlong palakpak si Mariel. Ano naman ang mga uri ng anyong tubig? Yes, Aliana? dagat, lawa at ilog po, ma'am. Magaling, Aliana. Bigyan natin ng tatlong palakpak si Aliana. Ngayon, mga bata, ay gusto niyo bang kumanta ulit? Opo, ma'am. Mabuti kung ganun. Gayahin muna natin ang nasa video na ito. Pwede bang tumayo ang lahat? Mga anyong lupa dito sa ating bansa, napakapatagan, yaman itong bayan, lalabas at lutan, kay gandang pagmasdan, purong kabundukan, ating alagaan. Kantay natin muli. Kantay natin muli, class. Mga anyong lupa dito sa ating bansa, lambang kapatagan, yaman itong bayan, talampas at lutan, kay gandang pagmasdan, purong kabundukan, ating alagaan. Dahil magaling kayong umawit, ay palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon ay pwede na kayong umupo. Base sa ating kinanta, may napansin ba kayo? Mariel? May mga iba't ibang klase po ng tanawin, ma'am. Magaling! Ikaw naman, Aliana, ano ang napansin mo sa kinanta natin? Anyong lupa po, ma'am, pero hindi ko po alam ang mga iyon. Okay lang yan, Aliana. Dahil ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa anyong lupa.
Ngayon, bago natin basahin kung ano ang anyong lupa, ay pakibasa muna ng ating layunin. Napapahalagahan ang mga kaalaman ng mga mag-aaral Tungkol sa anyong lupa. Natutukoy ang mga uri ng anyong lupa. Naipapaliwanag ng mga mag-aaral ang iba't ibang uri ng anyong lupa sa Pilipinas. Kung gayon, yan ang makakamit ninyo kung makikinig kayo sa ating lesyon ngayong araw. Handa na ba kayo? Handa na po kami. Magaling! Ano kaya ang anyong lupa? Pakibasa? Isa sa mga likas na yaman na makikita sa ating bansa Kung saan makikita natin dito ang mga lokasyon ng tanawin na binubuo ng kalupaan. At saan nga binubuo ang anyong lupa? O ano ang binubuo ng lupa? Mga kalupaan. Tama, mga kalupaan. Ito ay binubuo ng kalupaan kung saan nakikita ang lokasyon natin kung saan tayo nakatira. May mga uri ng anyong lupa, pero tatalakay natin yan sa susunod. Ano kaya ang nasa larawan na ito? Aliana? Bundok po, ma'am. Bundok nga ba? Tama ba si Aliana, class? Tama po, ma'am. Magaling! Ang bundok ay isang pagtaas ng lupa sa daigdig. May matataring na bahagi at hamak na mas mataas kaysa sa burol. Ang bundok ay ganito. At ang burol naman na kinukumpara dito na hamak na mas mataas kaysa sa burol. Ganito ang burol, class. Naiintindihan lamang ba kung ano ang bundok? Opo, ma'am. Isa itong matarik na anyong lupa. Magaling. Ang susunod naman ay Dadako naman tayo sa susunod na uri ng mga anyong lupa. Base sa larawan, ano kaya ang inyong napapansin? Mariel, ano ang iyong napapansin sa larawan na ito? May bundok po, ma'am. May bundok? Tingnan natin kung tama ba ang sinagot ni Mariel. Ang susunod na uri ng anyong lupa ay bulkan. Ito ay naiiba sa bundok. Malalaman natin kung ano ang pinagkaiba ng bulkan at ang bundok. So sinasabi dito, ang bulkan ay may hugis na puweslong butas na nilalabasan ng lava kapag ito ay pumuputok. Kung gayon, iguguhit ko dito sa harapan kung ano ang ibig sabihin ng bulkan. Ganito iyan. Base dito, sa iginuhit ko, makikita natin na ang puweslong butas na sinasabi ay ito. Ito ang puweslong butas. At dito lumalabas ang mga lava. Magaling! Diyan lumalabas ang lava, kaya ito ay pumuputok. Alam niyo ba na may dalawang uri ng bulkan? Ito ay ang tahimik na bulkan at aktibong bulkan. Magaling mga bata! Ating alamin kung ano ang uri ng tahimik na bulkan at ang aktibong bulkan. Ang tahimik na bulkan ay tinatawag na tahimik dahil ito ay matagal na hindi sumasabog. Alam niyo ba na may mga bulkan na hindi na sumasabog o wala pang naitala o record o hindi man lang naipabalita sa atin na ito ay sumasabog. Kaya nga ito ay tinatawag na tahimik na bulkan. Magaling! Ano nga ba ang aktibong bulkan? Ito ay ang kung saan maaari itong sumabog anumang oras. Nakakita na ba kayo ng bulkan? Opo. Magaling! Nakarinig na ba kayo tungkol sa isang aktibong bulkan na halimbawa nito ay ang Bulkang Canlaon? Opo. Magaling! Ito ba ay sumasabog o hindi? Sumasabog. Magaling! Pumuputok
ba ito o hindi? Pumuputok po! Magaling! Kung gayon, ang aktibong bulkan ay halimbawa nito ay ang bulkang Canlaon dahil ito ay sumasabog o pumuputok sa anumang oras. Hindi natin alam kung kailan sila sumasabog. Kaya nga, ito ay ang sinasabing Aktibong bulkan! magaling. Ang dalawang uri ng bulkan ay ang tahimik na bulkan at ang aktibong bulkan. Dadako naman tayo sa susunod na uri ng anyong lupa. Base sa larawan na iyan, ano ang inyong napapansin? Aliana? May mga tanim pong palay. Magaling! Diyan sa larawan, may makikita kayong mga taniman ng palay. Ating alamin kung ano ang anyong lupa na iyan. Magaling! Iyan ay ang Kapatagan! Pakibasa. Ay pantay at matabang lupa na pinagtataniman ng palay at gulay. Magaling! Base sa larawan na ang aking pinapakita, diyan yung makikita na patag ang mga lupain. Base diyan, tinataniman ba ito ng mga palay? Opo! Tinataniman ba yan ng mga gulay? Opo! Kung gayon, ang kapatagan ay tinataniman ng mga palay at mga iba't ibang gulay o iba't ibang halaman. Kaya ito tinatawag na kapatagan dahil sa patag na lupain ito at ang matabang lupain na makikita nyo sa kapatagan. Diyan rin kayo tumitira, hindi ba? Opo! Magaling! Ang susunod ay ang base sa larawan na iyan, ano ang inyong napapansin? Maliit na bundok, ma'am. Okay, maliit na bundok. Alamin natin kung ano ang maliit na bundok na iyan. Iyan ay ang Burol! Ang burol ay higit na mas mababa ito kaysa sa bundok. Makikita natin sa ating halimbawa na ito ang bundok at ito ang burol. At ang sinasabi ay higit na mas mababa ang burol kaysa sa bundok. Tama ba ang halimbawang ito? Opo! Magaling kung ganon. Pabilog ang hugis nito. Pabilog ba ang kanyang hugis? Opo! Magaling! Ito ay tinutubuan ng mga lumpiang damo sa panahon ng tag-ulan at kung tag-araw ay magiging kulay tsokolate. Naiintindihan lang ba ang burol? Opo! Magaling kung ganon. Dadako naman tayo sa isang uri ng anyong lupa. Ito ay ang tinatawag na Lamba! Pakibasa nga kung ano ang lamba. Ay patag na lupa sa pagitan ng dalawang bundok. Nakikita niyo ba na may patag sa gitna ng dalawang bundok? Opo! Kung gayon, maaari niyo bang ituro ito sa akin? Sino ang makapagtuturo kung nasaan dyan? Aliana, maaari mo bang ituro dito kung saan ang patag dyan? Ito po, ma'am. Magaling! Nakikita na ninyo na may patag ito sa gitna o sa pagitan ng dalawang bundok at iyan ay tinatawag na lamba. Susunod naman ay ang base sa larawan na iyan, nakakita na ba kayo ng ganyang lugar o lupain? Opo! Saan nyo ito makikita? Sa bahay namin, ma'am. Magaling! Nakikita nyo iyan sa inyong bahay. Ating alamin kung ano iyan. Iyan ay ang Talampas! pakibasa. Ay patag na anyong lupa sa mataas na lugar. Kung gayon, base sa halimbawa na aking pinakita o larawan na aking pinakita, nakikita nyo ba ang patag na ito? Opo! Nasa mataas ba siya na lugar? Opo! Magaling kung ganon. Ang talampas ay makikita sa mataas na lugar. Ganito iyon, mataas na lugar, ngunit patag ang nasa taas.
Ganyan ang talampas. Naiintindihan niyo lang ba? Opo! Magaling! Ang susunod naman ay ang huling uri ng anyong lupa. Ito ay ang tinatawag na Isla po ba yan, ma'am? magaling, Mariel. Ito ay ang isla o kaya tinatawag na pulo. Pakibasa kung ano ang ibig sabihin ng pulo. Ay bahagi ng lupa na kapaligiran ng tubig. Magaling! Base sa larawan na ito, napapaligiran ba siya ng tubig? Opo! Ano kayang tubig na iyan? Ito ay ang Dagat! magaling! Tama ang inyong isinagot na ang pulo ay pinapaligiran ng tubig. Kung kaya't ang tubig na ito ay tinatawag na Dagat! Nakakita na ba kayo ng isla o isang pulo? Opo! Magaling kung ganon. Naiintindihan nyo lang ba ang 7 uri ng anyong lupa? Opo! Magaling mga bata! Maaari nyo bang bigyan ng masigabong palakpak ang inyong sarili? Ngayon mga bata, ay handa na ba kayo sa inyong gawain? Handa na po! Hindi ko kayo marinig. Handa na ba kayo? Handa na po! Kung gayon, eto ang paluto. Hatiin ko kayo sa 2 pangkat. Ang bawat pangkat ay magkakaroon ng gawain. At eto ang paluto. Basahin ang unang paluto. Hanapin at bilugan ang mga pangkat ng mga salita sa word search batay sa ibinigay na mga salita. Tama, ang gagawin nyo lamang ay hahanapin nyo ang mga salita na aking ibibigay at bibilugan nyo ito, okay? Opo! Kung gayon, sa 2 pangkat naman ay ano ang gagawin? Tukuyin at isulat kung anong uri ng anyong lupa ang nasa larawan. Naiintindihan lamang ba? Opo! Kung gayon ay hahatiin ko na kayo. Si Mariel at ang kanyang grupo ay ang unang pangkat at si Aliana naman ang pangalawang pangkat. Kapag narinig nyo ang tunog na ito, ay tapos na ang inyong oras. Maliwanag ba? Opo! Kung gayon, maaari na kayong magsimula. Merong mga pencil pen dito, Aliana. Bibilugan lamang, Mariel. Tandaan ninyo na may 5 minuto lang kayo para sagutan iyan. Pwede mong lakyan, Aliana, ang iyong sagot upang makita ng ibang kaklase ang iyong sagot. Meron na lang kayong 2 minuto. Isang minuto na lang ang natitira.
Tapos na ba ang lahat ng grupo? Tapos na po, ma'am. Narinig nyo naman na tumunog na ang bell. Kaya naman, unang pangkat, sino ang pipiliin nyo para i-presenta ang iyong gawa? Si Mariel po, ma'am. Mariel, pwede ka bang pumunta sa harapan? Idikit mo ang iyong sagot. I-representa mo na ang iyong gawain. Ang pulo ay dito mo makikita. At ang bundok naman ay dito mo makikita. Ang kapatagan naman ay dito. Ang burol naman ay dito. Ang bulkan dito naman. At ang isla dito naman. At ang bulabundukin naman ay dito. Magaling, Mariel. Tama ba ang sagot ni Mariel, class? Oo! Magaling! Dahil tama ang iyong kanilang sagot, ay bigyan natin sila ng 5 palakpak. Ngayon, ay dadako naman tayo sa pangalawang pangkat. Sino ang magre-representante sa pangalawang pangkat? Si Aliana po, ma'am. Aliana, pwede ka bang tumayo at pumunta sa harapan? Pwede mo na i-representa? Ang unang larawan po ay isang halimbawa ng burol, habang ang pangalawang larawan naman po ay isang lamba. At ang pangatlong larawan po ay isang uri ng talampas. At ang panghuling larawan po ay isang bundok. Tama ba si Aliana, class? Tama po! Magaling! Magaling dahil natukoy nyo na kung ano ang mga uri ng anyong lupa. Bigyan natin ng 5 palakpak ang pangalawang grupo. Wala na bang ibang katanungan, class? Wala na po. Kung ganon, ay may katanungan ako para sa inyo. Ano nga ulit ang anyong lupa? Yes, Aliana? Ang anyong lupa po ay binubuo po ng kalupaan. Magaling! Ang anyong lupa nga ay binubuo ng kalupaan. Kung kaya't ito ay may mga lokasyon o tanawin. Ano nga ulit ang 7 uri ng anyong lupa? Ngunit sino sa inyo ang makapagbibigay ng 4 na ito? Aliana? Kapatagan, talampas, pulo at lamba. Tama ba ang sagot ni Aliana, class? Oo! Magaling! Iyon nga ay ang kapatagan, talampas, pulo at ang lamba. Ngayon, sino sa inyo ang makapagbibigay ng 3 uri nito? Mariel? Bundok, bulkan, at burol po. Magaling! Tama ba si Mariel, mga bata? Opo! Magaling! Tama nga si Mariel. Ito ay ang bundok, bulkan, at ang burol. Kung gayon ay naiintindihan niyo talaga ang ating bagong aralin. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng masigabong palakpakan. Ngayon ay handa na nga kayo sa gagawin nating maikling pasulit. Handa na ba kayo, mga bata? Handa na po, ma'am. Ngayon, ito ang gagawin ninyo. Pasulit. Ito ang panuto. Basahin ng mabuti ang bawat katanungan at bilugan ang tamang sagot sa bawat bilang. Ano nga ulit ang inyong gagawin? Bilugan ang tamang sagot sa bawat bilang. Magaling! Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin at sagutan ang mga ito. Pag narinig nyo ang tunog na ito, ay tapos na ang inyong oras. Magsimula na kayong sumagot.
gusto ang inyong mga sagot. Unang katanungan, isa sa mga likas na yaman na makikita sa ating bansa kung saan makikita natin dito ang mga lokasyon ng tanawin na binubuo ito ng kalupaan. Ano ang sagot? B. Tama, ito ay ang letra B. Pangalawang tanong, ito ay isang pagtaas ng lupa sa daigdig. May matarik na bahagi at hamak na mas mataas kaysa sa burol. Ano ang sagot? A. Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Magaling, ito ay ang bundok. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong tanong. Ano ang larawan na inyong nakikita? Isang bulkan. Magaling, ito nga ay isang bulkan. Paano naman ang pang-apat na bilang? Ano naman ang nakikita nyo na larawan? Ma'am, Yes? lambak po, ma'am. Tignan natin kung ito ba ay lambak. Hala, mali. Maaari pa kayong sumagot ng iba pa. Ano ang inyong nakikita sa larawan? B, ma'am. Ito ba ay B? Magaling, ito nga ay ang kapatagan. Ngayon, dumako naman tayo sa pang-limang bilang. Ito ay higit na mas mababa ito kaysa sa bundok. Pabilog ang hugis nito at tinutubuan ng mga luti ang damo sa panahon ng tag-ulan at kung tag-araw ay nagiging kulay tsokolate. Ano ang sagot? A, ma'am. Magaling, ito nga ay ang borol. Ngayon dumako naman tayo sa pang-anim na tanong. Ano naman ang nakikita nyo sa larawan? Lambak po, ma'am. Tingnan natin kung tama ba ang lambak. Tama, ito nga ay lambak. Ngayon, dumako naman tayo sa pang-pitong katanungan. Ano naman ang nakikita nyo sa larawan? Pulo po, ma'am. Magaling, ito nga ay ang tinatawag nating pulo. Ngayon, dumako naman tayo sa panghuling katanungan. Ito ay patagdaan yung lupa sa mataas na lugar. Anong tawag dito? C po, ma'am. Tingnan natin kung tama ang inyong sagot. Tama, ito ay ang tinatawag na talampas. Sino sa inyo ang nakakuha ng 8 puntos? Ma'am, ako po. Magaling mga bata! At nakakuha kayo ng 8 puntos. Maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Ngayon, pakikuha ang inyong mga kwaderno sa Araling Panlipunan at pakisulat ang inyong akdang aralin. Sa mahabang piraso ng bond paper, gumuhit ng kahit isang uri ng anyong lupa at pagkatapos ay kulayan ito at ipapasa nyo ito bukas. Ano nga ulit ang inyong gagawin? Gumuhit ng kahit isang uri ng anyong lupa at pagkatapos ay kulayan ito. Kailan nga ito ipapasa? Bukas! Magaling mga bata! Ngayon, maaari pa kayong tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama